Lumipas ang mga araw at sa bawat pagkakataong magkasama sina Andres at Maria, lalo lamang lumalalim ang damdamin ng binata. Ngunit tulad ng sinabi ng kanyang lola, hinayaan niyang dumaloy ang panahon. Umaasa na darating ang tamang sandali para magsalita. Isang hapon, nagpunta sina Andres, Maria, Pilo at Isko sa tabing ilog upang mamitas ng bayabas. Habang ang tatlo ay abala sa pag-akyat ng puno, naiwan sina Andres at Maria na magkasama sa pampang. Tahimik silang nakaupo, pinagmamasdan ang agos ng tubig. Alam mo Andres, biglang sabi ni Maria, masarap pala kapag may mga taong palagi mong kasama. Pakiramdam ko, kahit anong mangyari, hindi ako nag-iisa. Napatingin si Andres sa kanya. Gusto niyang sabihin na siya ang taong yun, na handa siyang maging kasama ni Maria sa kahit anong oras. Ngunit ang mga salita ay naipit sa kanyang lalamunan. Ang tanging nagawa niya ay ngumiti. Bakit ka nakangiti diyan? Tanong ni Maria sabay tampal sa braso ni Andres. Wala, sagot niya sabay iwas ng tingin. Masaya lang ako na naririnig ko yan mula sa'yo. Habang naglalakad pa uwi, umabot sila sa bahaging makipot ang daan at kailangan nilang magkasabay na dumaan. Dahil sa pag-iwas, natapilok si Maria at muntik nang madapa. Agad siyang nasalo ni Andres. At sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang mga mukha, napalapit ang kanilang mga mata. At bago pa sila makapag-isip, naghanap ang isang mabilis at inosenteng halik sa pisngi ni Maria. Pareho silang natigilan. Namula si Andres at agad na lumayo. Pasensya na, bulong niya, halos hindi marinig. Ngunit ngumiti lamang si Maria, bahagyang nagtatago ng kanyang mukha. Wala iyon, Andres, sagot niya. Ngunit sa kanyang mga mata ay may ningning na hindi maitatago. Kinagabihan, habang nakahiga sa duyan, ramdam ni Andres ang kakaibang saya. Ang mga bituin sa langit ay tila mas maliwanag kaysa dati, at ang simoy ng hangin ay mas banayad. Sa kanyang puso, alam niyang may pag-asa. Hindi pa yun buong pag-amin, ngunit sapat na upang maniwala siyang dumadampi na rin kay Maria ang parehong damdamin. At habang pumipikit ang kanyang mga mata, isang pangako ang kanyang binitawan sa sarili. Balang araw, sa ilalim ng parehong punong saging, aaminin niya ang lahat. Isang gabi ng Hulyo, dumating ang malakas na bagyo sa baryo. Ang hangin ay humahampas sa mga puno, at ang ulan ay tila hindi natitigil. Ang ilog na dati banayad ay biglang rumagasa, halos umapaw sa pilapil. Ang kanilang maliit na bahay na pawid ay umuuga, at si Andres ay yakap-yakap ng kanyang ina habang si Tatay Ramon ay nakabantay sa pintuan, handa kung kinakailangang lumikas. Sa labas, maririnig ang sigawan ng mga kapitbahay na nagmamadaling mag-akyat ng mga gamit sa mataas na lugar. Kinabukasan, matapos humupa ang bagyo, lumabas si Andres. Bumungad sa kanya ang baryong tila ibang-iba. Mga punong natumba, mga bubong na nawasak, at mga palayang nalubog sa tubig. Ngunit higit sa lahat, agad siyang nagmadali sa bahay ni na Maria. Pagdating niya roon, nakita niya ang kanilang bubong na halos tanggal, at si Maria na kasama ang kanyang mga magulang, nag-aayos ng mga gamit na nabasa ng ulan. Andres, sigaw ni Maria nang makita siya. Tumakbo ito at niyakap siya ng mahigpit. Akala ko hindi na kita magkikita. Naramdaman ni Andres ang panginginig ng katawan ni Maria. Ngunit hindi yun dahil sa lamig, kundi sa takot na kanilang naranasan. Sa sandaling iyon, walang salitang makapantay sa yakap na yun. Isang yakap ng pasasalamat at pag-asa. Hindi nagtagal, nagsama-sama ang buong baryo upang magtulungan. May nagdala ng pagkain, may nag-ayos ng bubong, at may nagtulong-tulong upang linisin ang daan.
Kahit pagod, kahit gutom, bawat isa ay may ngiti sa labi sapagkat muli silang nagkaisa. Kasama si Andres sa pagbubuhat ng kawayan at pawid para ayusin ang bubong ni na Maria. Habang abala siya sa paglalagay ng pako, lihim siyang napatingin kay Maria na naglalagay ng mga tuyong damit sa sampayan. Sa gitna ng trahedya, doon niya muling nakita ang tibay at tapang ng dalaga at mas lalo niyang nadama kung gaano siya kahalaga sa kanya. Kinagabihan, natapos ang buong araw ng pagtulong, naupo si Andres at si Maria sa ilalim ng punong saging. Ang buwan ay muling lumabas at ang hangin ay malamig ngunit payapa. Andres, mahina ang boses ni Maria. Natakot ako kagabi. Akala ko mawawala ang lahat. Huwag kang mag-alala, sagot ni Andres. Hanggat magkasama tayo, may pag-asa. Napatingin si Maria sa kanya at sa unang pagkakataon, walang salita ngunit malinaw ang mensahe ng kanyang mga mata na pareho silang may nadarama at pareho silang handang magpatuloy sa kabila ng anumang bagyo. Matapos ang bagyo, muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Unti-unting bumangon ang lahat mula sa pinsalang iniwan nito. Ang palay ay muling itinanim, ang mga bahay ay muling inayos, at ang tawanan ng mga bata ay muling bumalik sa mga lansangan. Para kina Andres at Maria, ang bagyo ay nag-iwan ng alaala. Isang paalala na sa kabila ng kahinaan ng tao, may lakas na nabubuo kapag sila'y nagkakaisa. At higit pa roon, mas lalong tumibay ang kanilang ugnayan. Simula noon, madalas nang nagkikita sina Andres at Maria. Hindi lamang sa paglalaro kasama ng kanilang mga kaibigan, kundi sa mga tahimik na lugar kung saan maaari silang mag-usap ng sila lang dalawa. Minsan, nagtatagpo sila sa ilalim ng malaking puno ng mangga, kung saan sila'y nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap. Balang araw, sabi ni Maria, gusto kong maging guro. Gusto kong magturo ng mga bata dito sa baryo para kahit mahirap, maramdaman nilang may saysay ang kanilang buhay. Ngumiti si Andres. At ako, balang araw, gusto kong maging magsasakang tulad ni tatay. Pero hindi lang basta magsasaka. Gusto kong makapagtanim ng sapat para hindi na magutom ang mga tao dito. Nagtagpo ang kanilang mga tingin at sa kanilang mga mata, naroon ang parehong pag-asa. Hindi marangyang pangarap, ngunit mga pangarap na puno ng pagmamahal para sa kanilang baryo at sa isa't isa. Isang gabi, muling naupo si Andres at Maria sa ilalim ng punong saging. Ang mga bituin ay kumikislap at ang buwan ay nakasilip mula sa mga ulap. Andres, mahina ang tinig ni Maria. Ano kaya kung dumating ang panahon na kailangan nating maghiwalay? Kapag dumating ang pagkakataong lumayo ka o lumayo ako? Natahimik si Andres. Saglit siyang nag-isip bago sumagot. Kung darating man ang araw na yon, ipapangako ko sa iyo, Maria, na kahit saan ako mapunta, ikaw ang alaala kong dadalhin. Sa ilalim ng punong ito at sa bawat gabing may bituin, ikaw ang iisipin ko. Napangiti si Maria at mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Andres. Ako rin, Andres. Pangako, hindi ka mawawala sa puso ko. At sa gabing iyon, sa lilim ng punong saging, nabuo ang isang pangakong tahimik ngunit totoo. Isang pangakong sisikapin nilang tuparin kahit anong panahon ang dumating. Dumating ang panahon ng anihan. Ang buong baryo ay abala sa pag-aani ng palay. Ang mga bata kabilang si Andres ay tumutulong sa pagbubuhat at pagbibilad. Ang mga matatanda naman ay sama-samang naglalagay ng palay sa bilao at giniling ito upang maging bigas. Ngunit sa kabila ng kasayahan ng anihan, may isang balita na bumago sa takbo ng isip ni Andres.
ang kanyang ama ay inimbitahang magtrabaho sa bayan upang kumita ng mas malaking kita para sa pamilya. Andres, sabi ni Tatay Ramon isang gabi habang sila'y kumakain, baka kailangan kong pumunta sa bayan at doon muna magtrabaho. Hindi sapat ang ani ngayong taon para sa lahat ng pangangailangan natin. Natahimik ang lahat. Si Andres ay nagulat. Hindi niya kayang isipin na mawawala ang kanilang ama sa kanilang tahanan. Ngunit nakita niya ang bigat sa mukha nito at alam niyang para yon sa ikabubuti ng pamilya. Kung ganoon tay, mahina niyang sagot. Ako na lang po ang tutulong dito sa bukid. Nagulat si Nanay Rosa. Anak, bata ka pa. Pero kaya ko po, putol ni Andres. Kaya kong tumulong para hindi kayo mahirapan. Mula noon, nagsimula ng masanay si Andres sa mas mabibigat na gawain. Gumigising siya ng mas maaga, nag-aararo kasama si Lunti at tinutulungan ang kanyang ina sa pag-aalaga ng bahay. Napansin ni Maria ang pagod ni Andres. Isang hapon, nadatnan niya itong nakaupo sa gilid ng palayan, pawis na pawis at halos hindi na makatayo. Andres, sabi ni Maria sabay abot ng tubig. Masyado kang nagpapapagod. Kailangan Maria, sagot niyang humihingal. Ayokong mahirapan si nanay at gusto kong ipakita kay tatay na kaya kong panindigan ang lahat. Napayuko si Maria. Ngunit hindi mo kailangang akuin lahat ng bigat. Nandito ako. Nandito kami. Tumingin si Andres sa kanya at sa mga mata ni Maria ay nakita niya ang katapatan at pag-aalaga. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang pangako nilang dalawa ay hindi lamang salita. Ito ay isang lakas na nagbibigay tapang sa kanya. Sa bawat gabing natatapos ang isang araw ng hirap, muling bumabalik si Andres sa ilalim ng punong saging. Doon niya binabalikan ang mga ngiti ni Maria, ang mga kwento ng kanyang lula, at ang mga pangakong ginawa nila sa isa't isa. At kahit may bigat sa kanyang balikat, alam niyang hindi siya nag-iisa, sapagkat sa likod ng bawat pagod at pawis, may pag-asa. At ang pag-asang iyon ay si Maria. Habang abala si Andres sa pagtulong sa kanyang ina at sa pag-aararo sa bukid, dumating ang isang bagong balita sa baryo. Isang oportunidad para kay Maria na mag-aral sa bayan. May kamag-anak siya roon na handang magpaaral sa kanya upang matupad ang kanyang pangarap na maging guro. Masaya si Andres para kay Maria, ngunit sa kaloob-looban niya, may takot. Kapag umalis si Maria, mawawala ang araw-araw na kasamang nagbibigay ng lakas at aliw sa kanya. Isang gabi, naupos lang muli sa ilalim ng punong saging. Tahimik silang dalawa, pinagmamasdan ang mga bituin. Andres, mahinahong sabi ni Maria, baka kailangan kong umalis sa susunod na buwan. Gusto kong tuparin ang pangarap kong maging guro. Pero natatakot ako. Natatakot akong iwan kayo. At natatakot din akong baka magbago ang lahat. Nalaglag ang balikat ni Andres. Gusto niyang pigilan si Maria. Ngunit alam niyang hindi dapat. Ang pangarap nito ay isang bagay na matagal nang pinapanday sa kanyang puso. Maria, sagot niya. Pilit na may ngiti. Huwag kang matakot. Pangarap mo yan. At dapat mong tuparin. Pangako ko, kahit saan ka mapunta, hihintayin kita rito. Nagmistulang bigat ang bumagsak sa puso ni Maria. Ngunit kasabay nito ay ligaya dahil alam niyang si Andres ay handang intindihin siya. Bago tuluyang dumating ang araw ng pag-alis ni Maria, gumawa si Andres ng isang liham. Isinulat niya ang lahat ng kanyang damdamin, ang mga hindi niya kayang sabihin ng harapan. Maria, kung sakaling malayo ka man, tandaan mong narito ako. Sa bawat pag-ikot ng araw at sa bawat liwanag ng buwan, ikaw ang laman ng aking isipan. Hindi ko alam kung kailan kita muling makikita,
Ngunit pangako ko, hinding-hindi mawawala ang nararamdaman ko para sa'yo. Maingat niyang iniabot ang sulat kay Maria bago ito umalis. Basahin mo kapag nasa bayan ka na, sabi niya. Tumango si Maria at mahigpit siyang niyakap. Salamat Andres, hinding-hindi kita kakalimutan. Dumating ang araw ng pag-alis. Sa kariton na hila ng kalabaw, sumakay si Maria kasama ang kanyang mga magulang. Habang papalayo sila, kumakaway si Maria at kumakaway rin si Andres. Pinipigil ang mga luha. Nang tuluyang mawala sa paningin ang kariton, bumalik si Andres sa ilalim ng punong saging. Doon siya naupo, nakatingala sa langit. Lola, bulong niya. Tama ka. Ang puso ay parang halaman. Ngayon, kailangan kong maging matyaga at maghintay hanggang muling bumalik ang aking bulaklak. At sa gabing iyon, habang nakahiga sa duyan, nakatulog siya sa ilalim ng mga bituin. Umaasang ang pangako nila ni Maria ay mananatiling buo kahit gaano pa katagal ang kanilang pagkakahiwalay. Mula nang umalis si Maria, tila naging mas tahimik ang mga araw ni Andres. Ang mga laro sa pilapil ay hindi na ganoon kasaya, at ang pag-upo niya sa ilalim ng punong saging ay laging may kasamang pag-aalala. Ngunit hindi siya nagpabaya. Sa halip, mas lalo siyang nagsikap. Tuwing madaling araw, siya ay nasa bukid, tinutulungan ng kanyang ina sa pagtatanim. Kapag tanghali, nagpapahinga siya saglit sa lilim ng punong saging. Iniisip kung ano na ang ginagawa ni Maria sa bayan. Sa bawat hapon, inaabangan niya ang pagdating ng karito ng koryo. Umaasang makakatanggap ng sulat mula kay Maria at hindi siya nabigo. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang unang liham. Andres, mabuti ang aking lagay dito sa bayan. Mahirap sa simula, ngunit natututo na ako. Marami akong nakikilalang tao, ngunit wala ni isa ang kapantay na mga alaala natin sa baryo. Lagi kong binabalikan sa isipan ang punong saging at ang mga gabing magkasama tayong nakatingala sa mga bituin. Huwag kang mag-alala, hindi ako magbabago. Maria. Nang mabasa ni Andres iyon, napaluha siya. Ngunit luha iyon ng tuwa, sapagkat alam niyang kahit malayo si Maria, nananatiling buo ang kanilang pangako. Lumipas ang mga buwan at patuloy ang pagpapadala ng sulat ni Maria. Sa bawat liham, ikinukwento niya ang kanyang pag-aaral, ang hirap at saya ng pagiging mag-aaral, ang mga bagong kaibigang nakikilala, at ang kanyang pangarap na bumalik balang araw upang magturo sa kanilang baryo. Si Andres naman ay nagkukwento rin tungkol sa bukid, sa kanilang kalabaw na si Lunti, at sa mga bagong pagtutulungan ng mga tao sa baryo. Ngunit higit sa lahat, palagi niyang sinasabi na siya'y naghihintay. Maria, hindi madali ang araw-araw na wala ka rito. Ngunit sa bawat bituin na nakikita ko sa gabi, nararamdaman kong malapit ka pa rin. Huwag kang mag-alala, matatag ako. Hihintayin kita hanggang sa muli tayong magtagpo. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagbago si Andres. Ang dating batang naglalaro sa pilapil ay naging isang binatang sanay sa mabibigat na gawain. Lumaki ang kanyang katawan dahil sa pagtatrabaho sa bukid, at ang kanyang mukha ay tumibay sa ilalim ng araw. Ngunit sa kabila ng mga pagbabagong iyon, nanatili siyang tapat sa kanyang pangako. Ang kanyang puso ay nananatiling nakatali sa ilalim ng punong saging, ang lugar kung saan sila unang nangako ni Maria. Isang gabi, habang nakahiga sa duyan, naramdaman ni Andres ang pag-ihip ng hangin na parang bulong ng nakaraan. Naalala niya ang unang halik sa pisngi ni Maria, ang kanilang mga pangarap, at ang yakap noong bagyo. Sa kanyang puso,
Alam niyang hindi nasasayang ang kanyang pag-iintay, sapagkat ang tunay na pagmamahal, kahit gaano katagal, ay nananatili. Makalipas ang ilang taon, isang umaga, may dumating na balita sa baryo. Si Maria ay babalik mula sa bayan matapos niyang makapagtapos ng pag-aaral. Ang balitang iyon ay mabilis na kumalat at lahat ay nag-abang sa kanyang pagbabalik. Para kay Andres, ang araw na iyon ay parang isang pangarap na matagal niyang hinintay. Hindi siya mapakali. Buong araw siyang nagtrabaho sa bukid, ngunit ang kanyang isipan ay nasa darating na sandali. Nang sumapit ang hapon, dumating ang kariton mula sa bayan. Kasama ng ilang mga bisita, bumaba si Maria. Suot ang simpleng bestida, ngunit may kakaibang liwanag na dala. Ang kanyang mga mata ay mas maliwanag kaysa dati, at ang kanyang ngiti ay walang pinagkaiba sa ngiting nagbigay kulay sa kabataan ni Andres. "Andres!" sigaw ni Maria nang makita siya. Hindi nag-atubili si Andres. Agad siyang lumapit at sinalubong siya ng yakap ni Maria. Ang lahat ng taon ng paghihintay ay tila naglaho sa isang iglap. Sa yakap na yon, naroon ang lahat: pangungulila, pag-ibig, at pangakong tinupad. Sa mga sumunod na araw, hindi sila naghiwalay. Naglakad sila sa pilapil, nagpunta sa ilog, at muling naupo sa ilalim ng punong saging. "Iba na ang lahat, Andres," sabi ni Maria habang pinagmamasdan ang kanilang paligid. "Pero ikaw, hindi ka nagbago. Nandito ka pa rin at pinanatili mo ang ating pangako." Ngumiti si Andres. "At ikaw, Maria, tinupad mo ang iyong pangarap. Ngayon, oras na para ipagpatuloy natin ito ng magkasama." Isang gabi, sa ilalim ng punong saging na saksi sa lahat ng kanilang alaala, humarap si Andres kay Maria. Ang kanyang puso ay kumakabog, ngunit alam niyang dumating na ang tamang oras. "Maria," mahina niyang sabi, "matagal ko nang gustong sabihin ito. Noon pa man, bago ka pa umalis, ikaw na ang laman ng puso ko. Hindi ako nagsawa sa paghihintay dahil alam kong ikaw ang hinihintay ko." Naluha si Maria, ngunit ngumiti. "Andres, hindi ko man nasabi noon, pero ako rin. Sa bawat taon na nasa bayan ako, ikaw ang naging lakas ko. Ang bawat liham mo ay nagpatibay sa akin. Mahal kita." At sa ilalim ng mga bituin, sa lilim ng punong saging, tuluyan ang nagtagpo ang kanilang mga damdamin.